We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Kaibigan, kaibigan, siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan, kami kaibigan nyo. Kaibigan, kaibigan, siya'y kaibigan mo. Kaibigan, kaibigan, kami kaibigan nyo. Welcome nga po inyong mga kaibigan dito po sa 702 DZAS. Nakikita nyo na naman po kami o naririnig nyo na naman po kami. Ngayon, nagkakakitaan na rin tayo dahil nasa Zoom tayo ngayon. Yes. Ate Maru. Well, ito nga po ang program nating We Can Do It! Ayan, Ate Maru. So, Oo. tama-tama yung duet natin ngayon kasi kaibigan kita, kaibigan mo naman ako. Oo nga, ano. At kaibigan natin sila, kaibigan din natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. Yun ang the highest friend Right. that we can ever have, the friendship with the Lord. No? Amen. We're no longer slaves, but we are His friend. Yes. Yeah. Yes. Namiss namin kayo mga kaibigan kasi last week tayo nagkita. Ngayon naman, ito muli ang inyong mga kaibigan dito sa ating We Can Do It, Maru Cepeda Javier. At Jonathan Mortiz, MJ, JM, Yes. We can do it. We can do it. Okay. Wag na nating patagalin itong ating Ate guest. Maru, excited ako kasi Oo nga, yung mga guests natin, ako, talagang pinagpapala tayo. I know. We have been enjoying po sa mga guests namin. Hindi lang po kayo nag-enjoy, kundi kami din. So, ito pong guest natin ay nagpunta sa Amerika noong 1989 at nagtrabaho siya as sa Geriatric Hospital sa Boston, Massachusetts. And then from there, nag-move siya sa Chicago, Illinois for just about 6 months. From there, from Illinois, nag-move naman siya sa California. Woo! California! Oh, yeah, Kasi we're here. We're here in California. Nandito kami sa California. California in 1990 hanggang ngayon. So, before that, before siya nagpahinga sa kanyang trabaho, he worked sa isang nursing home until 2014. Wow, sino kaya siya? Yes. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Mga kaibigan, let's welcome sa ating program, Mr. Rez Valdez! Yeah, Rez, welcome sa We Can Do It. How are you? Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ka naming sabayan sa pag-awit. Oo So, nga we can eh. trio. Yeah. Hindi kayo sumabay eh. Well, Rez, thank you so much for joining us. You know what? Nung kumakanta ka pwede na akong umiyak madali na akong umiyak. Pero that has touched, that song ay ginamit ng Panginoon para maraming makabalik sa Kanya. Yes. Yung song na yan. Amen. Praise God the Lord. bless you, kapatid. Nako, Yes. magpapala. Praise the Lord. Oo. Rez, ikwento mo sa amin, papaano mo na-compose yung song na yun? What was in your mind? What was going on sa buhay mo habang kinocompose mo yung awit na yan? Yung time na yon, natandaan ko, 1979, mga September, mga mid-September. Nakatira ako noon sa bahay ng auntie ko dahil inaalagaan ko yung lolo ko na stroke.
Mhm. So sinasamahan ko siya sa ospital pagka nagte-therapy siya, gano'n. So andun lang ako maghapon, ganyan, naalagaan siya. And then, yung umaga, on that day, nakikinig ako sa This is the Day ni Kuya Efren. Yes. Yeah. Sa FEBC. Narinig ko yung kanta ni Brother Isagani Licerio, yung Agos ng Batis. Oh. So ngayon, after the song, sabi sa akin, this is one of the compositions of young artists, ganon. Nag-uumpisa pa lang kasi ang papuri nun eh. Kumbaga parang nasa tawag doon birthing process, parang ganun. Tama 'yun. Tama. So sabi ni Efren, if you have a song, sabi niya, that you can share, then come by at DCAS, parang gano'n. Something like that. So, kasi na-inspire ako dun sa kanta ni Isagani. Ang ganda naman ako nung kantang to, sabi ko, kasi ginamitan niya ng gitara. Ako, nagtutugtog ng gitara, kaya parang na-inspire ako. And then, that day, nakagawa ako ng kanta, pero hindi tupang ligaw. The next day, nakagawa naman ako, hindi pa rin tupang ligaw. Yung pangatlong araw, nagpunta ako sa FEBC for the first time. Namit ko si Kuya Romy. Binigay ko yung kanta. Actually, yung kanta na yun, English version ng Psalm 23, yung Panginoon aking pastor. So pinakinggan niya sa English, sabi niya, maganda yung kanta mo, pero ang hinahanap namin ngayon yung mga original Filipino gospel songs. Dahil nag-perform kami ng concert para sa Papuri Festival, yung Papuri 1, sabi niya. Kaya kung magagawan mo ng Tagalog ito, sabi niya, original mo na yon, sabi niya. So then, pag-uwi ko, na-excite naman ako. Winork out ko yon, tinagalog ko yung kanta. Nagawan ko naman ng Tagalog. And then the next day, ng hapon, ewan ko, bigla na lang nag-flash sa isip ko yung bang buhay ng isang tao na wala kay Kristo, na parang na-imagine ko na yung may mga maraming layaw sa buhay, kayamanan, ganyan-ganyan, na parang wala si Kristo sa kanila. So parang doon nag-start yung inspiration ko, and then pa-strum sa gitara, and then meron akong na-strum na magandang chord. Diba maganda yun sabi ko. Sige, i-develop ko nga. Pagkatapos, kasama na nung inspiration at saka yung parang nag-trigger na chord sa gitara, I found myself working on the song. Kabilis parang ididikta lang sa akin ng Holy Spirit ba. And if I remember right, siguro mga within 17 to 18 minutes lang. Natapos ko na yung both the music and the lyrics. The lyrics. Wala kang napalitan? Practically, yun talaga? As is, oo. Nung kinabukasan na bumalik ako, kasi excited ako dahil na-compose ko na ngayon. Balik ako sa DCAS. Punta uli ako kay Kuya Romy. Kuya Romy, ito yung may bago akong kanta, sabi ko. Kinuha ko sa akin bulsa. Oo. Doon si Efren, sabi niya, si Res talaga kung saan na lang kinukuha yung kanyang mga So ngayon, pinakinggan nila yung kanta. Alam mo, sabi sa akin, gusto mo i-record? Teka sa akin, ha? Sabi ko, parang nagulat naman ako, parang nabigla yata ako, parang gano'n. Sige, subukan mo lang. Sabi, marunong ka bang gumawa ng -1? Sabi, ano ba yung -1? Sabi ko, hindi ko pa alam. So, hindi tinuro sa akin, natugtugin mo muna, gano'n. And then, so, in short, yun na yun. Yun na yun. Instant recording ng Tupang Ligaw.
Oh, wow. At Isang yun na yung gitara, dalawang boses. Ganyan. Ngayon, doon nga pala sa lyrics, binasa ni Kuya Romy. Doon sa parte kasing sa paghimlay mo, yung original na sulat ko doon, sa iyong paghimlay. Buhay naglalakbay. Ngayon, hindi yata maganda yung palitan mo yung sayong paghimlay. Kasi pag kinanta mo, parang lalabas na parang sayong. Sabi niya. Sayong, oo. Yeah. Tama so, yan. instantly naman, nabago ko, ginawa ko sa paghimlay mo, isip mo, naglalakbay. So, gano'n. Instant correction. So, yun lang so far ang correction doon sa kanta. And that is history after Wow. that. The next morning pinatugtog ni Kuya Efren sa radyo. Sa This Is the Day din. Oo. Yun na ang start. Ever the succeeding days, parang ayun na, halos araw-araw na pinapatugtog. So parang naging instant hit kaagad. Oo. Kasi nangusap siya talaga sa puso ng tao. Yes. Oo. Yeah. Direct to the heart. Nag-communicate ka doon. Diretso kasi talaga na kung wala si Kristo sa buhay mo, para kang isang tupang ligaw. Wala nang pasikot-sikot, talagang wala kang tupang ligaw. Para kang tupang ligaw, parang gano'n. So yun lang na late lang siya sa Papuri 1. Hindi nasama sa Papuri 1, tama. Pero yun nga, ginamit naman ng Panginoon sa radio. Araw-araw. Yes. Maga, pagsikat ng araw, tapos sa hapon narinig ko pa rin. Malapit na namang lumubog ang araw. Teka muna, kasi sikat pa lang, lumubog na. Parang yung mga Res, may question ako. Nabanggit mo ba kay Isagani na naging inspiration mo siya? Nagkakwentuhan kayo? Yeah, he did. Oh, that's good. I know he'll be happy to hear that. Siya ang unang na-meet ko sa DCIS dahil one time nagkasabay kaming nandoon. By the way, si Isagani Licerio is with the Lord already. Right. Yeah. At maganda, gustong-gusto ko yung mga kanta ni Isagani, yung yung parang kung sa Ilonggo mahagpok. Yeah, yung mga folk na ano pa kami, kumbaga parang parehas pa kaming fan ni ni John Denver, parang ganoon. So meron siyang 12-string guitar. Right. So I remember that. Agad-agad nagkaroon kami ng parang connection ba. Yes. So yun, nagkataon pa na nagkasabay nga kami doon sa DCIS noon. Dahil ang nagre-recording din siya noon. So parang nag-aabot kami, parang ganoon. Oo. Yeah, wow. Pero nga yung isang composition ko na during those days bago ako nagpunta sa DCIS, meron akong na-compose na ang title niya is Buhay. Isa siya sa kinausap ko siya noon na lagyan niya ng harmonica, parang ganon. Pero hindi naman masyadong na finalize na air sa DCIS. Yeah. Ako din nagpasalamat kay Rez. Siya din ang composer ng paborito kong kantang Taos Pusong Pasasalamat. Yes. One of the best songs. Wow. May istorya naman yon, sa Tagis Himig naman yon. Tama. Saka na natin yon. Rez, I'd like to focus more on ikaw kasi frontliner. Rez is a nurse, no? Registered nurse ito. And then there was a time in your life na nag-early retirement ka eh. So tell us more about that and then yung what you're doing now. Napaaga nga yung retirement ko dahil akala ko makakapagtrabaho ako hanggang age 65, yung talagang full retirement age. Kaso 2018 nagkaroon ako ng tinatawag nilang sciatica. Nagkaroon ako ng problema doon sa isang sciatic nerve ko sa may bandang kanan sa likod. Siguro sa naging epekto rin ng nung long driving, gano'n, pagka nagbibiyahe kami,
konti lang ang pahinga. Kaya yung nerve doon sa may bandang puwit banda area, nape-press yun lagi. So to the point na talagang talagang lumala na. So nag-start yun ng January of 2018. Hanggang sa nag-retire ako ng June of the same year. The same year, 2018. Yeah. Pero within that period of time, talagang nahirapan ako sa trabaho dahil masakit talaga. Wow. Ito lang sa bahay, pagka maglalakad ako, papuntang post, sa may mailbox. Nahirapan na ako maglakad. Pagbalik ko, maghapon na ako sa kama. Hindi ko na kaya. Nagtatrabaho pa ako noon. So ni-reserve ko lahat yung mga yung mga energy ko para sa gabi na papasok ako. Iyon, talagang struggle dahil mula sa parking area hanggang dun sa aking unit, naglalakad ako. Pagdating ko sa unit ko, parang gusto ko nang umupo ng yung mga ganon. It went for like 4 to 5 months na puro ganon. Wow. Hanggang doon nga sa trabaho, pagkakuha ko ng report, December iikot ka sa mga pasyente mo, ganyan. Dahil hindi ako makatagal na maglakad, na hindi ako makakaramdam ng sakit. Hahanap ako ng upuan na may gulong. Saka ako i-wheel down yung sarili ko doon sa mga kwarto-kwarto, yung mga ganon. Talagang purong ganon, halos araw-araw. Eventually talagang sabi ko, Lord, hindi ko na kaya to. Sabi ko, I tried my best talaga na baka sakaling gumaling. Ganon. Pero talagang towards na yata early retirement, parang ganon. Kaya so wala siyang operation or walang procedure na pwedeng pang-fix? Well, sinuggest sa akin ng doktor ko yan, yung mga pain injection o kaya yung mga pills, ganyan-ganyan. Pinagbigyan ko naman sila sa pills. Ako kasi ang taong hindi mahilig uminom ng gamot eh. Kahit masakit na, hindi ko pa rin iinumin, kumbaga. Yung suggestion niya na mag-take ako ng pain medicine, parang napilit lang niya ako. Ganon. So, tinigil ko rin. Hindi nakatulong. Dahil naman yung unang-una hindi tumatalab at saka binasa ko yung literature niya, maraming side effects. Sabi ko, halimbawa yung side effects niya is seizure, yung mga ganun ba? Suicidal tendencies, yung mga ganun. Right. Forget it, sabi ko, forget it. Kaya, wow. Binitawan ko yung mga gamot. Inihinto ko without any consultation from the physician. At saka yung sinasuggest nila na kung hindi makuha sa pills, surgery, injection. Last resort yung surgery, sabi ko. No, sabi ko, no injection, sabi ko, no medicine, sabi ko. Kasi yung injection naman, iba yung sa akin nagbabasa naman kasi ako ng mga literature tungkol sa mga ganyan, mga gamot-gamot, yung mga side effects, at saka yung advantages saka disadvantages. Yung mga injection, lang yon, temporarily relieved lang yon, mga 1 to 3 months, parang ganon. And then, wala na, babalik na naman yung pain. Now, ngayon, Res, kamusta ka na? Sa awa ng Diyos, 100%. I'm healthy. Wow. Wala na yung sciatic pain? Wala na. Wow. Ang matindi, 2 weeks after nag-retire ako, gumaling ako. Oh, wow. 2 weeks after. dahil nung time na yon, nagpunta kami sa London dahil nandun yung reunion ng university pa namin. College of Nursing reunion sa napasubo ako dahil sabi ko baka puro lakad dito hindi pa man ako makalakad. Bumili ako ng parang strap
Oh, okay. Sa likod. Na isinuot ko Oo. sa likod pag naglalakad kami. Hirap na hirap talaga ako nung unang araw, talagang ang sakit. Pero ang pagkagulat ko, habang naglalakad ako na masakit, na nandun yung strap na yun, nakalakad ako ng mga more than 2 miles for the first time. Wow. Masakit talaga. Kinabukasan, dilakad na naman, gano'n na naman. Oh, naku, sabi ko, panibagong sakit na naman ito. Sabi ko, sinusuot ko pa rin. Ayun. Marami kaming napasyalan na puro lakad. Yung mga gano'n ba? Yung pangalawa, pangatlo, mas na-tolerate ko na yung mas malayong lakad. Although nandun pa rin yung pain. Nandun pa rin. Oh, that's good. Pag uwi rito, sa US, tinuloy ko ulit lakad. Lakad kami ng aking aso, araw-araw. Nawala na ng kusa yung pain. Kaya praise the Lord. Wow, kailangan mo lang pala talaga ng retirement. Oo. So Rez, mga ilang kanta na ang na-compose mo after that? Mula kasi nung nagpunta ako rito, marami na rin akong nasulat na Tagalog, English, ganyan. Meron din akong nabuong album. Actually, siguro kulang siguro mga 15 songs. Wow. All throughout. Yeah. Rez, bago ka magpaalam sa aming program, no? Sa program. Oo, sa program. How I wish we have more time. Kasi ito si Rez, maraming kwento ito at maraming songs. Could you just play one of the 15 compositions? Yung chorus lang siya. And then, patikim lang to. Patikim lang to. Kasi ibabalik natin si Rez dito sa ating program. Meron ka? Ano yan? Isang buong kanta o ano? Chorus lang. Baka maubos si time natin. Chorus lang, chorus. Patikim. Ito yung new creation okay. na kanta. Yes. Hango sa 2 Corinthians 5:17. Yun nga yung if anyone be in Christ, he is a new creation. Yes. Behold, all things have passed away. Behold, all things are new. Okay. Okay. So ito yung chorus niya. Yes. All your blessings, all your mercies, none of this I deserve. But you gave your life for me when you died on the cross. Now I am a new creation. Only you will I serve. I will let the whole world know Jesus Christ is Lord. Amen. I will let the whole world know Jesus Christ is Lord. Amen. Thank you so much, Rez. Thank you. Oh, thank you rin, mga kapatid. Thank you. Oh. Maraming salamat. Umpisa lang to. We'll talk some more. We'll talk some more, ha? We'll talk some more. Pare, thank you so much. You're welcome. Blessed us. And blessings sa family din kay Mare. Thank you. I know you've blessed a lot listening right now. Thank you. Okay. God bless. Thank you, Rez. Okay, Yeah. I'll see you. Yeah. Okay. Bye. Well, Ate Maru, ang ganda-ganda nung closing ni Rez. I just like to pick it up, yung Jesus Christ is Lord. Yes. Kaya ho ang FEBC International, yan ho ang message, Christ to the world by radio, Christ to the world by media. Content is king when the king is the content. Yes. So, yan po ang content nga natin, Jesus Christ is Lord. Mga kaibigan, gusto ko lamang ho kayong bigyan uli ng ilang mga
kwento, those stories mula po sa mga listeners natin. Ito'y galing ho uli sa Bangkok. Ang sabi niya, nakikinig sa program natin, This Life as an Answer. I am a Muslim. The people in my community and all my relatives are also Muslims. I'm working as a maid. This is the first time I have called you. I want a book to read because I like learning about God. I've listened to the program for a long time. The program is very good. The airing time should be no longer than this. I felt that it ends too quickly. I'm telling you, Christians are not making up what they're saying about God. Oh, yes. It's really true. I'm telling you, Christians are not making up what they're saying about God because Jesus Christ is Lord. Amen. Yan po ang desire natin, mga kaibigan. Content is king when the king is the content. Ito po uli, isa pang listener natin mula naman sa Samut Prakan. Mm-hmm. Sabi niya, hello, I like the program very much. I follow the program for 4 years now, but have never contacted the team. Marami tayong mga listeners na ganun. For many years, they've been listening to our program sa Thailand, pero hindi sila tumatawag. Yes. Pero ito, it's wonderful to hear. I am bedridden. A burst blood vessel in my brain caused it. It started in 2009. Mm-hmm. However, it's still good that I am still able to use my right hand to help myself to eat and do some other things. I like listening to music and this program very much. I want some books to read. Please, could you send me some? I also want to ask how to pray. Could the programmer please pray for me? Wow. Yan. Mm-hmm. So, alam po ninyo, mga kaibigan, ang ating pong relasyon sa Panginoon ay hindi ho transaction. Yung bang, ito, kunin mo. Proseso po ito. Yes. It's a process. Until yung tao na dinadala natin sa Panginoon, yung isa Muslim, yung isa ay may sakit, most likely Buddhist siya, pero gusto niya matutong manalangin, gusto niya matutong magdasal. Wow. Kaya naghahanap siya ng mga libro na dadalhin siya at ipapakilala pa sa kanya ang Panginoong Jesus. Natutuwa nga ako itong I'm telling you, Christians are not making up their story. Yeah, I like that. They're not making up what they're saying about God. Because we always gusto ho natin na ipakilala ang hindi ho konsepto, kundi ang persona ng ating Panginoong Jesus. Ito ho ang FEBC Radio International. Papasalamat tayo kay Res na nakasama natin. Nag-share naman siya. Nagbigay siya ng message ng Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng awiting. Tayo, nagbibigay tayo ng mensahe sa pamamagitan ng mga sinasabi natin at gusto nating makilala ho ninyo ang ating Panginoong Jesus. Amen. Yan ho ang FEBC International. Okay. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. We would like to leave that note sa inyo po. With Christ, we can do anything who gives us strength. Yeah. So, diyan po mga kaibigan, wala na tayong oras. Ang bilis, Mabilis talaga. Yes. Ang pero, 30 minutes. Oo. Pero gusto po namin makasama ulit kayo next week po sa ganito ring oras at estasyon dito po sa Far East Broadcasting Company. At maraming salamat kay Res sa pag-share ng kanyang buhay. And once again, kayo din po, maraming salamat sa pagsama sa amin. Huwag niyo hong kalilimutan, mag-message ho kayo sa amin. Mag-like. Mag-comment. Yes. Please. We would like to hear from you. Yes, you do it now if you can. Please. Yeah. Okay. Because you can do it. Yeah. We can do it. Bye-bye. Bye-bye. I'll see you. Take care. God bless. God bless. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.